At kilala kayo sa pangalang Kuya Will. Bigyan niyo po ako ng isang batas man lang na kapag nagsabing itong batas na ito, si Kuya Will yan. Okay, magandang tanong yan. Ha? Una, maiangat talaga ang buhay ng mga Pilipino. Na matulungan talaga. Ako para sa akin, ang batas dapat batas para sa mahirap. Marami na tayong batas na ginawa. Tama, ang ganda ng tanong mo, ha? Nakakapag-isip yung tanong na yan. Ikaw, ano sa tingin mo ang batas na gagawin? Babalik ko sa'yo. Ikaw, baka Mr. Oh my God. Maganda yung tanong mo na yan. Ikaw, ano sasagot mo dyan? Guys, pwede ba? Parang awa niya. Maawa naman kayo sa mga sa middle class. Bakit? Bakit hindi maabot? Baka sabihin ng mga mahihirap. Ba't kayo maawa sa middle class? May trabaho sila, may pera, ganyan, bla bla bla. Kasi kami nagbabayad ng buwis. Kami nagbabayad ng buwis sa pinaka-ayuda sa inyo. Pwede ba? Maawa naman kayo sa amin. Umpisa pa lang yan, guys. Oh my God. Bakit ganito? Bakit ganito yung line-up natin? 2025. Gusto ko nang bumitaw. Ibang level ng pambabalahura sa gobyerno natin itong gagawin ni Willie Rebellion. If I've ever seen a Manchurian candidate in my life, eto na talaga yun. Si Willie Rebellion na talaga. Hindi siya tumatakbo dahil meron siyang pinaglalaban. Hindi siya tumatakbo dahil meron siyang advokasya o pinaglalaban or gusto siyang isulong. Wala. Tumatakbo siya at the pleasure of we don't know who. Pero syempre, ang kutob natin, lahat, ay sa mga Duterte kasi doon siya close. Kasi mga kutsero, kanina, nagpa-press con siya. Natawa ako sa pa-press con niya talaga, guys, promise. Ang sabi niya, ito, now is the right time for me to run for senator. Yun ang sinabi ni Willie Rebellion. Galing-galing naman. Paano kaya niya naisip to? Kailan kaya niya naisip to? Pwede bang Diyos ko, pwede bang so, sana magmilagro ang Panginoon at lahat ng at kunin na niya hindi magagandang kandidato. Pero syempre hindi niya gagawin yun kasi Panginoon natin ay may Panginoon ng hustisya. Diyos ko, na-stress ako dito. Sinabi niya, now is the right time for me to run for senator, sabi niya. I've been doing TV shows for 27 years. 27 years of listening to people, understanding their needs, sensing what needs to be done. I think this is the right time for me. The perfect moment to extend my help to everyone, not just within the studio. Pagtulong lang pala ang habol niya, guys. Wag naman natin maliitin yung kanyang kagustuhan tumulong. Pwede ba tumulong ka na lang na hindi ka senador? Pwede ba? Hindi ko alam kung saan huhuguton. Mga kutsara, ito may papakita ko sa inyo. Sample pa lang ito, pasample. At kilala kayo sa pangalang Kuya Will. Bigyan niyo po ako ng isang batas man lang na kapag nagsabing itong batas na ito, si Kuya Will yan. Okay, magandang tanong yan. Ha? Una, maiangat talaga ang buhay ng mga Pilipino. Na matulungan talaga. Ako para sa akin, ang batas dapat batas para sa mahirap. Marami na tayong batas na ginawa. Tama, ang ganda ng tanong mo, ha? Nakakapag-isip yung tanong na yan. Ikaw, ano sa tingin mo ang batas na gagawin? Babalik ko sa'yo. Ikaw, baka Mr. Oh my God. Maganda yung tanong mo na yan. Ikaw, ano sasagot mo dyan? Guys, pwede ba? Parang awa niya. Maawa naman kayo sa mga sa middle class. Bakit? Bakit hindi maabot? Baka sabihin ng mga mahihirap. Ba't kayo maawa sa middle class? May trabaho sila, may pera, ganyan, bla bla bla. Kasi kami nagbabayad ng buwis. Kami nagbabayad ng buwis sa pinaka-ayuda sa inyo. Pwede ba? Maawa naman kayo sa amin. Umpisa pa lang yan, guys. Oh my God. Bakit ganito? Bakit ganito yung line-up natin? 2025. Gusto ko nang bumitaw. Hindi, ikaw ba? Kasi isa kang mamamayang Pilipino. Ano ba sa tingin mo dapat na batas na gawin ko para sa mga kababayan natin? Bakit ako sa akin tanong? Hindi kasi gusto kong makinig sa inyo. Okay, yan. Gusto kong makinig sa para tama ito tama itong tinatanong niya sa akin. Para pagpunta ko ng Senado, isa to sa mga tanong. Nung ako'y di ba? Nagkakampanya. Sige. So pupunta ka sa Senado, wala kang plano? Napaka-entitled mo naman, sir. Ano to? Dahil may pera ka lang, may impluensya, tapos tatakbo ako?
Di pa dyan natatapos, guys. Meron pang isa. Ito, medyo nag-viral tong video na to. Itong interview na to. Ang kinuha kasi lang, maikling clip lang. Ako medyo kinuha ko yung buong konteksto nung interview. At may mga sinabi dito si Willie Rebillame na sa palagay ko, red flags. Red flags, guys. Red flags. Dito na mapupunta yung gobyerno natin in the future. Seryoso? Circus? Ago, tinanong namin kayo kung kayo ba itatakbo for politics. Ang sabi ninyo sa amin, we ask you twice, sabi nyo, hindi. No politics, nasa kontrata nyo yun with TV5 for 3 years, you will not run. Ano po nangyari? Paalam mo kay MVP. You have my support. Okay. Go. Kaya, yun lang yun. But what changed your mind? Because naalala ko po sinabi nyo nung panahon na yon na naku, magulo sa politika, nag-aaway-aaway mga tao, ayaw nyo makigulo doon, pwede na kayo dito kasi nakakatulong kayo sa programa ninyo, sa araw-araw na trabaho ninyo. Bakit po, Kasi dun sa studio ng Will to Win, it's only about 600 people every day. So, natutulungan mo, hindi mo lahat natutulungan yung 600 na yun. So, yung budget mo sa tulong, limited. And then, nung nakita ko yung awayan sa Congress, awayan sa Senado, sabi ko, kawawa ang mga Pilipino. Ito yung mga taong binoto, ito yung mga taong pinagkakatiwalaan. Pero, nakakalimutan yung mga kawawang kababayan natin. So, I thought, baka makatulong ako, kahit papano, at siguro makikipag-away ako sa Senado kahit kanino, para sa mahirap. Kailan niyo po napagdesisyonan with finality na, o sige, game na nga? Kasi buzzer beater po kayo dun sa Gusto mo malaman 5 p.m. Yung totoo, syempre. You know the truth? Yes. Kanina lang. Hindi, pagsinungalingan mo kami. Hanggang nandun ako sa may Rizal Hotel, I'll be honest, napaiyak pa ako. Talagang paurong na ako eh. Pero may mga kumasap sa akin, siyempre, ito na yung chance. Kala ko ba gusto mong tumulong sa mahirap? Half-hearted pa rin ako eh. So, Will, walang isang tao na nag-udyok sa'yo na, oy, sige na. Marami akong mga nakakausap. In fact, ayoko lang banggitin yung mga pangalan. Marami mga... Tsaka this is not the first time na, di ba, nabalitaan na posible daw, na may kumausap sa'yo. Naamin nyo na rin before eh. So, kumbaga, hindi ito first time. Pero, ang nakakagulat first time nyo talaga nag-file. Yeah, kasi ito siguro yung time para mag-file. Kasi nga, nalulungkot nga ako pag napapanood namin yung nag-aaway. Kasi during the campaign, ang babait nila, nagmamahalan, nagkakaisa. Pero hindi po ba parte talaga ng politika yun? Kailangan talaga Pwede magdebate, ba po ba yung unity? Hindi Yung kasi... break-up? Excuse me? Yung sabi mo na nagpapangayan, nag-aaway. Ang Sabi, tinutukoy mo ba yung kailangan ba break-up? ipakita sa TV yung nagbabangayan? Pwede naman siguro kaya meron sila executive session, di ba? Bobo talaga eh. Hindi naman lahat ng session sa Senado, executive session eh. Hihiling ka lang na mag-executive session ka lang if you have a subject na pag-uusapan sa Senado that involves national security. Hindi niya alam gagawin niyo. Kailangan ba natin ipakita sa mahirap? Ang hirap na lang buhay na mahirap. Ako siya pa makikita mo, magulo. Paano mo tutulungan yung mahirap na maging maayos ang kanilang buhay? But well, sabi nga ni Vic Soto, you can help people without being a politician, right? Without holding public office. Because that's shown you're already helping people, right? So, ang tanong doon at the heart of it is ano po yung motivation mo apart from wanting to help? Because all of these people in office right now, nung nagka-campaign sila, yun din naman sinabi nila eh, na you wanna help the masses, Totoo, pare-pare na sinasabi. make food prices more affordable, etc., etc. Pero ending, nag-aaway nga, like you said. So, for you, ano talaga yung main motivation mo? What's in it for you? So, about poverty eh. Poverty, okay. Kasi 21 years na ako nagde-daily show eh. From ABS-CBN na Wawawi. From TV5 na Wheeling Wheeling. Di ba? Will Time Big Time. Nag-GMA ako na 7 years. Na Wawawi. I'm back here. So lahat ng binubulong sa akin na mahirap, gamot, pang-paaral ng anak ko, pang-pa-opera ng asawa ko nakahiga. It's all about yung kabuhayan. Eh, kung makakapanood tayo ng puro away sa Senado at sa Congress, tapos ito mga kawawang nilalang na to, na hindi na natin iniisip eh. Personal na eh. It's about personal thing. Pag nag-aaway kayo eh. So, paano itong mga tao to? Yung bang pag-aaway nyo, natutulungan mo itong mga to? Ilang presidente na dumaan? Ilang senador na dumaan? Ilang congresswoman na dumaan? Nabago ba ang buhay na mahirap? Do you realize though that mas makakatulong ka as a private citizen? Because once you're in Kung ang target mo, makatulong sa mahihirap, pati ka na magbukas ng foundation, magbukas ka ng charity, magbukas ka ng, di ba? Ba't kailangan mo tumakbo sa Senado? Anong pinagkaiba ng pagiging senador sa pagbubukas ng charity or foundation or what have you? Total naman, ang goal mo,
makatulong lang naman. Hintayin lang natin, sasagutin yan dito ni Willie. Senate or Congress. Voting system yan eh. Sometimes you may want to push forward certain bills, certain laws, pero mahirap kasi... Mas malaki ang pera mo sa gobyerno. Yun. Nasagot ang tanong. Ba't hindi siya magtayo ng foundation? Kasi pera ko yung gagastusin eh. Bakit hindi magtayo ng charity? Kasi pera ko yung gagastusin. Gusto kong tumulong sa mahihirap, sabi ni Willie. Pero ayokong pera ko gagastusin. Ayop ka. Yun, kaya ako nanggigigil, guys. Gusto mong tumulong pala. Pero ayaw mong gumastos. So, ang gusto mong gawin, kaming taxpayers ang gagastos para sa gusto mong proyekto para sa mahihirap. Tama ba? Buti sana kung sigurado kami na dadalhin mo talaga doon.